This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Kamusta? Tignan natin kung anong meron para sa mga ating mga Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Love, life, career, negosyo, kaperahan, personal growth, glow up. Lahat na isama natin. Guidance para sa ating mga Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. Let's see kung ano meron para sa ating mga Sag. Alrighty? Mag-ingat po sa mga nagme-message sa inyo. Ang nag-iisang legit account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Yung dati nating account kay Angeles, wala na po siya. Nahack siya. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren kay Angeles 11. Alrighty? Sag. You feel trapped sa situation right now. You feel na wala pang quick fix, walang band-aid treatment kung ano man yung sitwasyon mo right now. You're trying to heal ng paulit-ulit sa isang disappointing situation, kaya lang hindi mo basta mabigyan ng solusyon, hindi ka basta makaalis, hindi mo matakasan. It feels like parang nakatali ka kung ano man yung challenges na yan at wala kang choice but to find a fix, find a lesson, and learn something from that situation. Okay? Nagkaroon ng mga false promises, mga insincere offer of love sa stable connection na to. Kung may mga batang involved, I feel wino-worry or maaaring naapektuhan ng mga bata. There is an energy of a feminine here, sabi nung Empress, okay? The mommy, the long-term partner energy, na kung may mali, okay, sa relationship dynamics na to, commitment, long-term commitment, magjowa man yan o mag-asawa na, sabi niya, itatama niya. Kasi hindi makapayag ang feminine sa connection na to na may naglilinger na parang maling energy sa connection na to. But I feel dumating ang feminine sa point na parang napagod na siyang ipaglaban kung ano yung tama, napagod na siya na laging nagko-correct ng situation. The feminine feels so broken-hearted here. Gusto lang naman niya ng positive transformation. But I feel, okay, it's like the feminine try to manifest na magkaroon ng better situation ang relationship, pero parang imbes na mabago for the better yung relationship, yung feminine ang nagbago. Nagkaroon ng new way of thinking at may energy here of like trying to emotionally cut herself off from the situation para hindi na siya masyadong ma-disappoint. Sabi niya ang dami niyang tanong at hindi na niya alam kung paano pa maayos ang sitwasyon na to. The Star card is in reverse. Alam ng ating mga Sag na hindi ito ang wish fulfillment mo, hindi ito yung gusto mong outcome for the relationship, pero at some point, parang chacha energy, gustong lumayo, bumabalik because you feel kailangan ka ng family, ng relationship na to, ng partnership na to. Ayaw mo na rin masyadong i-worry ito for now. Nagkaroon ng mga disagreements, trust issues, or third-party situations na nakatrigger sa energy ng feminine. Okay? But, sabi ng masculine sa situation na to, ayaw niya ng conflict, gusto niya ng happy family, okay? For some of you, this is like an energy of, gulo sa pamilya. Okay? Let's see. To balance your heart chakra, to heal your emotional wounds, to go back to self-love, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal, okay? Meron din tayong amethyst for mental clarity and stronger intuition and connection with God. Okie-dokie. Let's see. If you're manifesting abundance, the yellow and happy crystal, C3. The reason for the reading is sabi ng ating mga Sag, yung commitment niya, no, na parang nandito. Kahit anong mangyari, subukan niyang ayusin, ibigay ang lahat sa connection na to. But it feels like nagkaroon ng mga false promises, kasinungalingan sa close relationship na to, family. And it feels like someone is not giving equal effort, okay? Someone is giving more, someone is
mas tamad, mas konti yung ambag, or I feel nagkakaroon dito ng scoreboard, sumbatan, resentment, na parang yung isa mas pagod, alright? So may mga kailangan pag-usapan dito sa relationship na to. Recent past, justice card in the reverse, ito yung mga you feel like ang unfair na mga nangyari. Sabi nung Empress, the mommy, the official partner energy, maayos pa ba itong situation, relationship, or family na to? Masyado na daw maraming nangyaring hindi magandang energy, mga trust issues here. But still, no, very sage energy din, no? Parang paiba-iba pa rin, hindi pa rin maisip ko ano talaga yung best na solution for now. Naisip pa rin ng feminine na, sige, baka naman maayos pa, baka naman maka-rebuild pa. Okay? Prayers and manifestation, sabi ng ating mga Sag, Lord, may victory pa ba dito? Kasi parang ang dami ng energy of defeat here. Hindi mo rin maramdaman ng suporta sa relasyon na to. Right now, sabi ng ating mga Sag, ang pinaka-focus, no, kabuhayan, kaperahan, financial stability, makapag-provide, makatulong, family, para sa sarili mo, investment. Andyan yung love. Parang, it feels like yung love language mo to show your love and commitment to sa mga taong mahal mo ay through provision, pagtulong. Alright? Your person, may dishonest energy here. So, kailangan ng heart-to-heart talk. Marami siyang ino-overthink, marami siyang iniisip. Dishonest, kasinungalingan. Hindi niya ma-express exactly kung ano yung mga gusto niyang sabihin. Kasi may fear din tong masculine na to na baka mangako na naman siya at hindi na naman maibigay yung pangako at sabihin na namang insincere siya. Kung ano man yung pinag-iisipan ng masculine, magulo din ng isip nito. Kasi parang natatakot din siyang magbitaw ng promise kasi parang nagkaroon na rin siya ng broken promises in the past. Okay? So, may energy dito ng ating mga Sag. Kung tama ba na magstay pa sa connection na to, or meron ka ng mga i-cut off na connection, love, relationship, friendship, or family, you wanna do what's right for you and for sa mga taong nakapaligid sa'yo. Until the end of the year, I feel nandun ka pa rin sa same old loop. Hindi ko alam kung bakit napakahirap ng conversation sa relationship na to sa mga taong nakapaligid sa'yo. Because parang nagpapakiramdaman, maraming, alam mo yun, hindi ka makausap ng diretso, pero pag nakatalikod ka, ang dami-daming sinasabi, chismis, kaibigan, sikreto, trust issues, siraan, ano ba to? Backstabbing energy. Alam mo, pagka ganito, napaulit-ulit lang, this is same old energy. You have to have a new beginning, fresh start, away from the chismosa at mga taong hindi naman marunong mag-communicate. Especially kapag love partner mo to. Kasi paano kayo magiging maayos kung imbes na sa'yo sinasabi, sa iba pala. Okay? Kung sino man tong connected sa'yo. Okay. I feel makikiramdam ka until the end of the year kung maaayos pa or not. But let's see. For now, hanging, no? Because kung ano yung nakikita ko dito is depende sa free will nyo. At napakaraming energy na involved dito. So, hindi ko masyadong makita yung linaw na kung ano talaga yung pwedeng mangyari until the end of the year. But, ang nakikita ko lang dito with the energy of sa mga taong nasa paligid mo, same old, hindi marunong makipag-usap ng direkta, may mga chismis, backstabbing energy, hindi ka madirekta, kung kailan ka nakatalikod, doon maraming sinasabing hindi maganda, maraming offer, maraming promises, hindi naman natutupad, pero lagi ka pa rin naninimbang kung ikikip mo sila or not. I feel very significant to mga connections na to, kaya hindi mo rin basta-basta mabitiwan. But, protect yourself, and kung ako sa'yo, kung sila hindi marunong makipag-usap, maintain your saggy energy na very upfront. Alrighty? Piliin lang na maayos ang salita because yung mga gusto nating i-express, there's always a better and more gentle way na i-express natin to na hindi nakakasakit, but, with sincerity and authenticity. Alrighty? Hopefully, yung September reading natin, mas maganda, mas malinaw, mas abundant, mas loving yung energy. For now,
do what you feel that is best for this connection or family or relationship. Alrighty? And that would be the Sagittarius reading for the month of August. See you again in a few days for your September reading. Bye-bye, Sag!